Pauline Valles na anak ni Gerardo Valles at Rosary Javier. Gayon din si Jose Bernie A. Santiago na anak ni Eduardo Santiago at Rosa Arillo ay ikakasal kay Stephanie Lauren Yu na anak ni Richard Yu at Chen Chinlin. Kung sino man ang may nalalaman na hadlang sa kanilang pag-iisang dibdib, mangyari lamang ipagbigay alam agad o tumawag sa opisina ng parokya. Contact number 0915-458-5880. Maraming salamat po. Sa huling linggo ng ating paghahanda para sa Kapaskuhan, pagninilayan natin ang pagdadalang tao ng Birheng Maria sa ating Panginoon. Dahil sa kanyang pagiging bukas sa mga pangako ng Diyos at matatag na pananampalataya, naging perpektong halimbawa si Maria sa paghahanda sa pagtanggap sa manunubos. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pungkura paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Tumayo po ang lahat. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Sa simula'y sinalog mo, O Diyos, kalikasan ng tao. Sa tagang panahon ay tinawag mo, isang bayang lingkod sa iyo. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Gabay ng iyong bayang hinirang, ang pag-asa sa iyong Mesiyas. Emmanuel ang pangalang bigay sa kanya, nasa akin ang Diyos tuwina. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Isinilang siya ni Maria, Birheng Inias ng Judea, at Jesus ang pangalang bigay sa kanya, aming Diyos ay nagpapagadya. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Darating uli sa takdang araw, upang talang tao'y tawagin, at sa puso mo aming amay bigisin, sa pag-ibig na di pagkanin. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Atin po ngayong sisindihan ng ika-4 na kandila sa korona ng Adbyento. Ama, sa nalalapit na pagtatapos sa paglalakbay namin sa panahon ng Adbyento, sinisindihan namin ang kandila ng pag-asa, kapayapaan at galak. At ngayon ay sinisindihan namin ang kandila ng pag-ibig. Gawaran mo kami ng lakas ng loob na magbahagi ng pagmamahal. Pagmamahal para sa buhay at sa sangninika. Pagmamahal sa mga makasalanan at mga banal. Pagmamahal sa mga may hirap. Taos puso kaming nagpapasalamat para sa pag-asa na inihandog ng iyong anak, para sa kapayapaan ng kanyang ipinagkaloob, para sa kagalakan ng iyong espiritong ibinuhos sa aming mga puso, at para sa pagmamahal na nagliligtas
at naghahatid sa amin sa daan tungo sa iyo. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, Panginoon, maawa ka sa amin. Ika'y tagahilom naming makasalanan, O Kristo, maawa ka sa amin. Ika'y tagapamagitan ng Diyos at ng bayan, Panginoon, maawa ka sa amin. Tawarin tayo ng mga pamilya Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Umupo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kami nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po ang lahat. Iminumungkahi ni David na magtayo ng gusali o templo para sa Panginoon. Subalit pinili ng Panginoon na itayo ang kaharian ni David at sa kanyang angkan magmumula ang Mesiyas, ang maghahari at tutubos sa Israel. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Natan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang sedro, ngunit ang kaban ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Natan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit nang gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Natan,
Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng ating pong itutugon sa pamamagitan ng pag-awit. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwi na'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangako, iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari. Ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin.
tatawagin, Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang, niya't manunubos ang aking pangako, sa Kanya'y iiral at mananatili, sa Kanya ang tipan. Pag-ibig mo walang mali, ay lagi kong sasabihin. Pag-ibig mo'y walang mali, ay lagi kong ng Panginoon na nakakubli sa mahabang panahon ay naihayag sa pagdating ni Jesucristo. Ito ay ibinunyag hindi lamang sa hinirang na bayan, kundi pati na rin sa mga pagano. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Jesucristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon at sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hintil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos, ang marunong sa lahat, sa Kanya iukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon.
Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banalang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan at ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-4 na linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon, at nakita po ninyo na lahat ng kandila ay mayroon ng sindi. 4 na linggo tayong inihanda para sa napakahalagang araw na mangyayari na atin pong sasalubungin o ipagdiriwang simula mamayang gabi sa pagmimisa natin sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. 4 na linggo at 9 na araw tayong nagsimbang gabi para dito. Kaya sana po pagsumikapan natin, na dapat sana yung energy natin pataas. Kaya lang kadalasan, kung kailan kapanganakan na ni Kristo, doon bumabagsak ang energy natin. Kaya mismong kapisahan, mismong kapaskuhan, wala tayo. Either bagsak o kaya naman abala sa napakaraming bagay. Kaya ngayon, sa uling araw na ito, bago po ang kapanganakan ni Kristo, muling binibigay sa atin ang kwento ng pagtugon ni Maria sa mabuting balita na ipinahayag sa kanya ng Diyos. Mabuting balita, kaakibat nito ang plano ng Diyos sa kanya. Hindi lang sa kanya, dahil ang kanyang magiging sagot ay magkakaroon ng epekto maging kay Jose na kanyang magiging asawa at sa buong sanlibutan. Balikan lang natin ng konti, Sabi dito, nagpakita ang anghel Gabriel kay Maria. Itong si Maria ay nakatakda ng ikasal kay Jose. Pag sinabing nakatakda na, mayroon na itong plano. Pinaghahandaan na nila ang kanilang magiging buhay bilang mag-asawa o bilang pamilya. Pero bigla itong nagkaroon ng twist. Kasi nga, hindi pa sila lubusang mag-asawa, ay mabubuntis si Maria. Alam niyo naman yung nangyari, nung kwento ni Jose, na kinausap din ng anghel at sinabi na huwag siyang matakot na pakasalan si Maria. Okay, balik tayo dito. Bagamat naguguluhan si Maria sa mga nangyayari, hindi niya pa talubusang hindi pa nagsisink in sa kanya. Pero nandoon po yung kanyang pagiging bukas. Yung puso't isipan niya nang sabihin ng anghel, makinig ka mabuti. Makinig ka. Pinaliwanag kay Maria,
kung ano itong pagdaraanan niya, ipinaliwanag ng mabuti kay Maria kung ano ang misyon na inihahanda sa kanya ng Panginoon. Panibagong plano, wala ito sa plano ni Maria. Sino ba naman mag-aakala? Isang ordinaryong babae, pipiliin ng Diyos para umako ng isang napakalaki, napakabigat na misyon, magiging ina ng Diyos. Isang ordinaryong babae. Sabi nga po, sabi sa mga pag-aaral, siguro nasa around 12 to 16 years old daw po si Maria nung panahong ito. Batang-bata pa. Kung tutuusin, sa edad na ganito, marami pa itong pangarap. Punong-puno ito ng kanyang pangarap. Pero ito, ipinabatid sa kanya kung ano ang plano ng Diyos. At ang isang maganda na dapat nating matutunan dito ay yung marunong, katulad ni Maria, nawa tayo, matuto tayong iset aside na kung ano yung plano natin at sumunod o pasakop kung ano ang plano ng Diyos para sa atin. Higit na maganda ang plano ng Diyos sa tao. Higit na maganda ang plano ng Diyos sa pinaplano mo sa buhay. Hindi ko alam, kung tatanungin kayo, ano bang plano ninyo sa buhay? Ano bang pangarap ninyo sa buhay na inaasam ninyo na sana, ito ang gusto ko. Pag nagkapamilya ko, perfect. Di ba? May mga ganun, Pag gusto ko yung lalaki, mabait, matalino, makadiyos, ito. Yun yung plano mo. Gusto mong makatapos. Gusto mong makapasa. Pero maraming mga plano natin ang hindi nangyari o hindi pa nangyayari. Hindi ko alam kung talagang yan ang plano ng Diyos o sinasabi lang na maghintay ka pa. Pero kung sakasakali, na hindi talaga sana magkaroon ka na rin ng acceptance. Kasi madali naman ma-detect kung may pagtanggap ka na sa nangyayari o nangyari sa iyo o hindi pa. Kung hindi mo pa natatanggap na ito ay bahagi ng plano ng Diyos sa buhay mo, mabubuhay ka sa kalungkutan. Mabubuhay ka sa disappointment, mabubuhay ka sa frustration. Kung ganyan ang attitude mo ngayon, lalo tigit magpapasko na, emote ka pa rin ng emote sa mga nangyari sa buhay mo, hindi mo pa talaga lubusang natatanggap na marahil, sakali, ito ang plano ng Diyos sa iyo. Tatanungin mo, bakit ako? Ang Diyos ang sasagot. Bakit ikaw ang kailangan maghirap? Bakit ikaw ang kailangan masaktan? Bakit ikaw ang kailangan lokohin? Bakit ikaw ang kailangan bumagsak? Hindi ko alam. Pero ang isang malinaw, may plano ang Diyos sa iyo na mas maganda. Bakit di ka nakapag-asawa? Ano ba? Choice ba yan o ano ba? Kasi baka plano ng Diyos, nag-asawa ka pero nag-inarte ka. Plano ng Diyos na hindi ka mag-asawa pero pinilit mong mag-asawa. Hindi talaga tutugma ang kaligayahan natin. Kapag hindi ang plano ng Diyos ang sinunod natin, hindi mo mararamdaman yung kalayaan. Hindi mo mararamdaman yung ligaya. Sa mga kabataan dito, minsan isa sa mga frustration ninyo, hindi naging okay ang magulang ninyo. Either yung tatay ninyo, humanap ng iba, gumawa ng ibang pamilya, yung nanay mo, ganun din, ikaw ito, nandito. Plano ba ng Diyos? May plano pa rin ng Diyos sa iyo. Yan, alin sa dalawa? Ulitin mo ang kwento nila o baguhin mo at ayusin mo ang kwento ng buhay mo. Ikaw yan Bawat isa naman, bawat isa sa atin, may kanya-kanyang plano ang Diyos. Yung iba na mga bumagsak sa bar exam,
sa board exam o kung anumang exam na pinagtiyagaan mo, pinagreviewhan mo, pero nung nag-exam ka, lumabas ang mga pangalan, wala ang pangalan mo. Plano mo pa naman, pag nakapasa ka, mag-a-abroad ka na. Ang plano mo pa naman, kapag nakapasa ka, kasi iniisip natin, giginhawa ka na, lalaki ang sweldo mo, makakapagpatayo ka ng bahay, makabili ka ng kotse, dami mong plano. Pero anong nangyari? May plano pa rin ang Diyos sa atin. Kaya kahit nga hindi tayo sumasang-ayon sa Diyos, gagawa pa rin ng paraan ng Diyos para makabalik tayo doon sa direksyon. Kaya kailangan natin talaga, katulad ni Maria, mag-submit. Pasakop tayo. Nangyari ng lahat, either plano ng Diyos o sa katigasan ng ulo natin, andyan na yan, focus tayo. Kaya nga sinasabi, makinig kang mabuti, ito ang iyong gagawin. Sa halimbawa ni Maria, sana po ma-inspire tayo na magpatuloy sa ating buhay, magpatuloy na akuin ang misyon na ibinibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. May gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idalangin natin sa Ama na tulad ni Maria, maging bukas at handa ang ating mga puso at isipan sa nalalapit na pagdating ni Jesucristong ating manunubos. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Katulad ng Birheng Maria, nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at diakono ay maging bukas sa pagdaloy ng banal na Espiritu upang magampanan nila ang kanilang tungkuling na ayon sa kagustuhan mo, O Diyos. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Katulad ng Birheng Maria, kilalanin nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kilos ng banal na Espiritu upang magabayan sila sa bawat desisyon nila sa buhay at sa kanilang pagiging tagapagtaguyod ng katotohanan. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Para sa mga dukha at nagigipit, mga nag-iisa at napababayaan, maramdaman nawa nila ang pagkalinga mo, Ama, sa tulong ng mga taong nagmamalasakit. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Para sa mga nurse, doktor, at iba pang nangangalaga sa mga may karamdaman, gabayan at patatagin nawa sila ng Espiritu sa bawat pagsubok na kanilang kinakaharap. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Patuloyin mo, Ama, ang lahat ng mga pumanaw sa kaluwalhatian ng kalangitan. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Sama natin sa panalangin ang lahat ating mga personal na kahilingan, panalangin para sa ating mga pamilya, sa lahat ng mga panalangin ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat
Matatanging kahilingan sa agarang paggaling ng mga may sakit, mga espesyal na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Umupo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdahan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birhen Maria, upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw na kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel ng sisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo,
banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oo, Jesus, namin mahal, iligtas mo kami tanan. Oo, Jesus, namin mahal, ngayon at magpakailan. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay e hindi ng lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tagubilin na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Manalangin
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen.
pasasalamat at papuri, awit ng luwalhati. Ama naming mapagmahal, amin ng pinagsaluhan ng piging na nagbibigay buhay, habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko, lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po ang lahat. Bilang paghahanda sa ating kapistahan, tayo po ay magkakaroon ng second collection. Jesus, maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng inyong sarili para sa amin. Naniniwala po kami na ikaw ay naririto sa banal na Eucharistia. Tulungan niyo po kami maging magalang, masipag, masunurin, Pasmasan po ninyo ang aming mga magulang kapatid. Jesus, mahal kita. Ere ng solidad, mahal kita. Sa ating simbahan, maraming kailangan na maisaayos na ang lahat masiyahan. Maging angkop na dambana ng Diyos at ng tanan. Halina't magbigay ng ayon sa kalooban. Tulungan ninyo, kunin siyang kailangan sa pagtagod ng ating simbahan. Pagkatipunin mo ang iyayang tunay, pero ng soledad
kailangan na maisaayos na ang lahat masiyahan. Maging angkop na dambana ng Diyos at ng tanan. Halina't magbigay ng ayon sa kalooban. Tulungan ninyo, ngunit siyang kailangan sa pagtaguyod ng ating simbahan. Hanggang tipunin ang biyayang tunay din ang salita ng siyang pagbibigay. Tulungan siyang kailangan sa pagtaguyod ng ating simbahan. Hanggang tipunin ang biyayang tunay din ang salita ng siyang Suportahan. Magdamay. Pagtulong. Viva! 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 Mga paanyaya, sinimulan na po natin ang Misa Nobenaryo para sa karangalan ng Mahal na Birhen ng Soledad. Ito ay hanggang sa ika-31 ng Disyembre. Pagdarasal ng Santo Rosario at Novena sa ika-5 ng hapon, nasusundan na ng banal na misa sa ganap na ika-6 ng gabi. Ang ating pong susunod na misa ay sa ika-6 ng gabi at misa aginaldo naman sa ika-9 ng gabi. Ang ating pong banal na misa bukas, araw ng Pasko, ika-25 ng Disyembre, ay sa ika-9 ng umaga at sa ika-6 ng gabi. Maraming salamat po. Nagsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestra Señora de Soledad, pinapakis ng mga hirap, mata ng pasakit, dahil sa nastahakan, sobrang tulaka, Nuestra Señora de Soledad, mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan, si Jesus ay sinubaybayan, bilang isang inutunan, kami sana'y mapapagayon, o ilan ang aming buhay, amin ay arin mo, mga anak mong minamahal. Nuestra Señora de Soledad, pinapakis ng mga hirap, mata ng pasakit, dahil sa Diyos na atas, o ang